Kita, langit, araw, buwan, mga bituin, ulap, lupa kung saan tayo nakatira, hangin na ating nilalanghap, lupa kasama ang damo, puno, bundok, ilog, dagat, isda, ibon, hayop at sa huli, ang mga tao. Lahat ng ito ay nilikha ng Diyos. Tunay nga, ang mundo ay likha ng Diyos. Kapag tinitignan natin ang mundo ng Diyos, nauunawaan natin kung gaano ito kaganda at katalinong nilikha. Narito tayo sa isang parang. Sa itaas, ang asul na langit na may puting ulap ay parang isang tolda, at sa lupa ay makapal na berdeng damo na napapalibutan ng mga bulaklak. Sa damuhan, naririnig natin ang iba't ibang tunog ng mga insekto, mga paru-paro na nagliliparan sa mga bulaklak, at mga bubuyog at lamok na lumilipad sa hangin. Ang buong lupa ay tila isang malaking, maganda, at makulay na alpombra. Ngunit walang alpombra na ginawa ng tao ang maaaring ihambing sa kagandahan ng parang ng Diyos. Maglakad tayo sa kabubatan. Makikita natin ang iba't ibang uri ng puno, ang matibay na roble, ang maringal na pino, ang batik-batik na kahoy ng betula, ang mabangong linden, ang maple, ang matayog na fir, at ang makapal na puno ng kastanyas. May mga munting bahagi na puno ng mga palumpong at iba't ibang halaman. Kahit saan, naririnig ang mga awit ng ibon, ang ugong at chirp ng mga insekto. Daan-daang uri ng hayop ang naninirahan sa kabubatan. At napakarami ring uri ng berry, kabute, at bulaklak. Ang kagubatan ay tila isang hiwalay at malawak na mundo. At narito ang ilog. Tahimik itong dumadaloy, kumikislap sa ilalim ng araw, sa gitna ng mga kabubatan, bukirin at parang. Napakasarap maligo rito. Mainit sa paligid, ngunit ang tubig ay malamig at kaaya-aya. Napakaraming uri ng isda, palaka, insektong tubig, at iba pang mga nilalang ang naninirahan dito. Mayroon itong sariling buhay, isang munting mundo. Ang karagatan ay napakamagnipiko, kasama ang malawak at masaganang ilalim ng tubig na tahanan ng maraming nilalang. Ang mga bundok ay napakaganda, may matatayog na taluktok na natatakpan ng walang hanggang nyebe at yelo, mataas sa ibabaw ng mga ulap. Ang mundo ay kahanga-hanga sa kagandahan nito, at lahat ng naririto ay puno ng buhay. Hindi mabilang ang lahat ng halaman at hayop na naninirahan sa lupa, mula sa pinakamaliit na hindi nakikita ng mata, hanggang sa pinakamalaki. Sila'y nabubuhay saan man, sa lupa, tubig, hangin, lupa, at maging sa kailaliman ng lupa. Diyos ang nagbigay ng lahat ng buhay na ito sa mundo. Ang mundo ng Diyos ay masagana at iba-iba. Sa kabila nito, sa napakalawak na pagkakaibang ito, umiiral ang kahanga-hangang kaayusan na itinatag ng Diyos, o, tulad ng madalas nating sabihin, ang mga batas ng kalikasan. Ang lahat ng halaman at hayop ay nakapaloob sa kaayusang ito. Ang bawat isa ay mayroong tiyak na kinakain, at ito ang kinakain nila. May tiyak at lohikal na layunin ang bawat bagay. Ang lahat ng bagay sa mundo ay ipinanganak, lumalaki, at namamatay, ang isa ay napapalitan ng iba. Ang Diyos ay nagbigay ng espesyal na panahon, lugar, at layunin sa lahat ng bagay. Ang tao lamang ang nabubuhay saan man sa lupa at may kapamahalaan sa lahat ng bagay. Ang Diyos ay nagbigay sa kanya ng katalinuhan at walang kamatayang kaluluwa. Binigyan niya ang tao ng espesyal at dakilang layunin, makilala ang Diyos, maging tulad niya, ibig sabihin, maging mas mabuti ng mas mabuti, at magmana ng buhay na walang hanggan. Sa kanilang panlabas na anyo, ang mga tao ay magkakaiba, ngunit lahat sila ay may parehong makatuwiran at walang kamatayang kaluluwa. Sa pamamagitan ng kaluluwa, ang mga tao ay naiangat sa itaas ng mundo ng hayop at nagiging tulad ng Diyos. Ngayon, tingnan natin ang malalim at madilim na gabi, mula sa lupa pataas sa langit. Ilang mga bituin ang nakakalat doon. Walang katapusang bilang ng mga ito. Marami sa mga bituin ang katulad ng ating araw. May ilan na maraming beses na mas malaki kaysa sa atin, ngunit napakalayo nila mula sa lupa kaya para sa atin ay parang maliliit at kumikislap na mga tuldok lamang sila.
Lahat sila ay kumikilos ng maayos at may pagkakaisa, ayon sa tiyak na mga landas at batas. Ang ating mundo sa gitna ng malawak na kalangitan ay tila isang maliit na tuldok ng liwanag. Ang mundo ng Diyos ay malawak at di masukat. Hindi natin kayang bigyan ng sukat o timbang ang lahat, sapagkat tanging ang Diyos, na lumikha ng lahat, ang nakakaalam ng sukat at bilang ng lahat ng bagay. Nilikha ng Diyos ang buong mundo para sa buhay at kapakanan ng tao, para sa bawat isa sa atin. Ang pagmamahal ng Diyos para sa atin ay walang hanggan. Kung mamahalin natin ang Diyos at mamumuhay ayon sa Kanyang batas, marami sa mga bagay na hindi natin maunawaan sa mundo ang magiging malinaw at maliwanag sa atin. Mahalin natin ang mundo ng Diyos at mamuhay ng may pagkakaibigan, pagmamahal, at kagalakan sa lahat. Sa gayon, ang kagalakang ito ay hindi magwawakas, at walang sinuman ang makakakuha nito mula sa atin, sapagkat ang Diyos mismo ang sa atin. Upang maalala nating tayo'y nabibilang sa Diyos, maging malapit sa Kanya, at mahalin Siya, ibig sabihin, tuparin ang ating layunin sa lupa at magmana ng buhay na walang hanggan, dapat nating higit na makilala ang Diyos. Malaman ang Kanyang banal na kalooban, na Siyang batas ng Diyos. Mga tanong. Sino ang lumikha ng mundo at nagbigay ng buhay dito? Sino ang nagbigay ng tiyak na kaayusan sa mundo, o, tulad ng madalas nating sabihin, nagtatag ng mga batas ng kalikasan, at ano ang binubuo nito? Ano ang layunin na ibinigay ng Diyos sa tao? Para kanino nilikha ng Diyos ang mundo? Bakit kinakailangan nating malaman ang batas ng Diyos?